Alright, so ito na po yung sagot sa 1.13 na reading na draft. Ito yung corresponding displacement niya. So ganito lang po mag-interpolate. Hi guys, welcome back. It's me Alvin Boyeds. Welcome to my YouTube channel. Alright, so sa video na ito, ituturo ko sa inyo or isi-share ko sa inyo ang natutunan ko kung paano mag-interpolate gamit itong calculator na model na ito. Makikita nyo sa taas. Ito po, FX-991 AS Plus. So kung meron pa kayo, estudyante kayo, hindi pa sira, gumagana pa, dalhin nyo yun sa barko kasi magamit natin yan. So paano mag-interpolate? Tingnan nyo sa gilid itong sample. Diba ito? Wala siyang corresponding value. So kunin natin, i-interpolate natin gamit itong calculator na to. So simulan na natin. Subscribe for our latest update. Thank you. Una, i-press natin tong mode, setup. Next, i-press natin tong number 3. Yung makikita nyo, start. Press natin ang number 3. Sunod, kung makita nyo na ang number 2, yung ano na yan, value na yan, yung sign na yan, i-press din natin ang number 2. Alright, so ganito ang makikita nyo sa inyong calculator. Ano naman yung X? Si X naman, yan ang given. Halimbawa, kung nag-sounding tayo or nag-reading tayo ng draft, yan ang ating i-input dyan. Halimbawa, ito po yung sa gilid. Input natin to 1.10. Paano yan ilagay sa taas? I-press lang natin yung equals button. And ito pong 1.15. Press natin tong equals button, ganyan lang. So si Y naman, yan po ang corresponding value. So paano dyan ipapunta natin sa Y? Ito lang po. Press lang natin to. Alright. Tapos, press natin pataas. Okay. So yan na. So input natin ang corresponding value nito sa 1.1. So dito nakalagay 828. So paano mag-ano yan? Ganun pa rin, i-press natin yung equals button. Tapos yung 1.15, ang corresponding value niya, displacement, 870. Alright, so press natin yung equals button. So ganyan na po. Na-input na natin dito sa ating calculator. So paano yan? I-save natin. I-press natin tong easy button. Alright. So ngayon, i-input naman natin yung hinahanap natin na walang corresponding value kasi yung pag-sounding natin or pag-reading natin ng draft hindi insakto eh. So kung tawagin butal ba, so input natin tong 1.13 na reading na draft, for example lang. Yan, pag na-input nyo yan, i-press nyo yung shift. Alright, sunod i-press natin ang number 1. Sunod i-press natin yung number 5, yung regression mode. Tapos, press natin again ang number 5, regression mode. Alright. So, para makita natin yung sagot, i-press natin yung equals button. Alright. So, ito na po yung sagot sa 1.13 na reading na draft. Ito yung corresponding displacement niya. So, ganito lang po mag-interpolate gamit ang scientific calculator model FX-991 AS Plus. Alright, so i-check natin ng calculate natin by hand, imano-mano natin or manual calculation. So let's go kung tama ba to. Alright, so mag-manual calculation na tayo dito sa interpolation. So tingnan nyo lang mabuti para masundan nyo. So una, ito lang po, minusin natin itong 1.10 and 1.13. Ang sagot ay 0.03. So yun na po, yan ang step 1. Step 2, minusin natin itong 1.10 and 1.15. Alright? Ang sagot ay 0.05. Step 3,
Manusin natin tong 828 and 870. Yan po ang sagot, 42. Step 4, mag-cross multiply na tayo. Ito pong 42 times 0.03. Alright, so ang sagot ay 1.26. So, yun na po. Ang step 5, i-divide natin to si 1.126 and 0.05. Tingnan nyo lang, mayroon namang color coding to, arrow. Yan po, ang sagot ay 25.2. So, ito na po yung nakuha natin na sagot. Tapos, i-plus natin tong 828 decimal 00. So, i-plus natin yan. Ganon ang pag-interpolate. Ang sagot ay 853.20. Alright, so pakicheck daw sa inyo kung tama ba yung ginagawa ko. Kung meron kayong calculator dyan or cellphone, pakicheck daw sa inyo kung tama ba yung ginawa ko. Tama ba yung pag-interpolate ko. Kasi sa calculator, ito din ang lumabas, 853.2. Sa sunod na video, so ito po, maramihan na yung i-interpolate natin. So, medyo matagal-tagal to. Kailangan natin ng automatic interpolation ito. Kaya sa sunod na video, gawa ako ng automatic interpolation dito sa Microsoft Excel. So, subscribe kayo kung nagustuhan yung video, and like and share. Laking tulong na din sa akin yan para tulong din tayo sa ating mga kapwa marino, lalo na sa mga aspirant seafarers, no? So ito po, halimbawa 1.13. Ito lang po ang gagalawin, 1.13. Alright, so yun na po, automatic na siya. Ganun kadali, kahit anong kadami dito yung mga given dito nga mga corresponding value, pwede tayo magdagdag dyan. Pero ito, sample lang po ito sa kasi ito sa draft survey. So ganun lang, halimbawa 1.12, automatic na siya. Yan po ang sagot, automatic siya. Ito lang isang number na ang i-input mo or naka-automatic na, halimbawa tulad dito sa draft survey na ginawa ko dati. So yun lang po, sana nagustuhan yung video, and don't forget to subscribe, like and share, and hit the notification bell para updated kayo tuwing may in-upload ako na video. So yun lang po, thank you for watching. Please like, share, and subscribe for our latest update. Thank you.